At the end of the day, gusto namin pagbiyahe ninyo, ligtas. Ligtas tayo. Ngayon nakikita nyo sa gilid mga truck. Mamaya magkakaroon tayo ng mga opportunity na makita ang isang truck sa loob nito at sa paligid nito. Naniniwala kasi kami na yung actual experience will really help us to kung ano yung nakikita natin sa isang truck, na anong nakikita ng mga driver natin sa isang truck. Upang kayo bilang two-wheel driver, four-wheel driver, mas maintindihan natin, bakit ba ako hindi pwede overtake? Yun yung tanong kanina, di ba? Bakit ba ako bawal sumingit sa gilid? Saan ba ako dapat pagwesto pag may truck sa paligid? Ngayon, buhay na ang ekonomiya, no? Lahat ng cargos lumalabas kung sa iba't ibang panig ng bansa. Sa port man yan. Ngayon sa aming kaso, no? By the way, ano ko muna, no? Bigyan ko kayo ng quick background. Kami po ay Cemex Holdings. Meron po kaming dalawang planta. Isa sa Antipolo, meron din po sa Cebu, sa Apo. Ang nagpo-produce po kami ng mga products, ito po, familiar kayo sa mga products namin. Island Cement, Rizal, pati yung Palitada King, which is bagong product namin ito. So lahat ng ito ay ikinakarga namin sa malalaking truck to maximize, no? To maximize yung space at mabibigat po ito. Kaya ang kalimitan na ginagamit namin ay truck talaga. Yan yung mga truck na ginagamit namin para ma-distribute itong mga produkto na ito. So now, from cement plant, sa mga planta, sa Solid, Antipolo, at sa Cebu, dinidistribute namin yan papunta sa mga construction site at sa mga warehouses. Ito pong lugar na to, isa sa mga terminal namin. Didispatch din ho yan ng mga cement products papunta sa mga customer. So makikita nyo kami sa kalsada, truck talaga magagamit namin, gagamitin namin. Pero syempre, meron kaming pag-iingat at ginagawa upang masigurado na safe kayo pag may mga truck sa paligid. Mamaya mas maintindihan natin yan. So, ano ang commitment ni Cemex? Kanina, zero kayo ng zero, di natin kala kung ano ibig sabihin ng zero. Ang commitment namin ay zero for life. So ano nga ba to? Naniniwala kasi kami sa safety na hindi lamang ito katang-isip o pinag-uusapan tapos kinabukasan nakalimutan na natin yan. Ang zero accident, naniniwala kami, we are very committed on this one, no? Naniniwala kami, pag safety ang pinag-uusapan, commitment namin yan na walang ma-aksidente. Ngayon, usually ang ginagamit namin sa konteksto ng mga nagtatrabaho sa loob ng planta, sa loob ng terminal, sa loob ng warehouse. Doon namin yan nakikita. So now, pag bumabiyahe yung mga truck, nakikita, ako po transport safety, no? So nag-iimbestiga ako ng maraming kaso ng mga banggaan. At sa kasamang palad, paulit-ulit naman nangyayari na may na-aksidente. Mabigat yun sa amin dahil commitment nga namin na zero, walang aksidente, kaya natin gawin yan, no? And we can only do as much kung kami-kami lang, no? And as mentioned by our President, with the help of many people and stakeholders, we can do more. No? Makakatulong ito upang maiwasan yung aksidente natin sa kalsada. Anyway, yung kalsada is a shared responsibility. Kaya kailangan natin yung pagtulungan. So it's our commitment, yung zero, hindi lang yan sa amin. Yung zero, ibinabahagi namin yan sa inyo. Pero meron tayong kailangan gawin para hindi tayo na-aksidente. So isa to sa mga video na gusto kong i-play. Ito yung istorya ng isa sa ating mga driver at para marinig natin ano ba nangyayari sa isang truck driver pag siya na-involve sa aksidente. Total, mas naiisip natin, di ba? Truck, unsafe yung mga truck na yan, mga balasubos magmanayo yung mga truck driver. Di ba? May ganyang thinking, di ba? So ito sa mga truck driver natin, pakinggan natin story. 10 years na po ako nagdadrive ng truck. Bali, 7 years na po akong nagdadrive ng trailer truck. Trailer truck? Dito sa Cemex. Dito sa Cemex yun. Pero sa ibang company? Bali, yun sa bali 2 years. Ano yun? Bali 2 years na sir sa ibang mga sir. Bago po ako na Cemex, nasa nag-peer muna din po ako. Sa trailer. Kasi ikaw ay nagmumotor din. Ako, nagmumotor. May motor din ako sir, kaya may nagdadison po. Ilan taon ka na nagmumotor? 5 years po sir.
5 years. Ako, 5 years po. Okay, may pamilya na? Meron po. Isa po akong anak, sir. Isang pamilya. 5 months. 5 months. Dahil taga saan? Sa Morong po. Bali, ano sa... Nagkarga po ako, may yeso po ako sa sana. Tapos, nagkarga po ako dito mga 10. Bali, 11 po. Nabiyahin na po ako, 12, nabiyahin na po ako. Tapos, nga dito 12 ng madaling. ako madaling araw po. And then, bibiyahin na po ako sa Susana noon. Narito po ako sa ngayon. Sa Kalayaan. Sa Kalayaan po. Sa Makati. Hindi ko po gusto akalain na may babangga sa amin. Motorsiklo. Ay, ang ano po namin no, bali, ano sir eh. Sulit kayo ako. Sige, kakap na sa natin yun. Isa po sa mga ano ko sa, Doon mo na sa insidente. So, ano yung naalala mo saan ka bumabay mo? na ano po ako sa, ano sir, sa Kalayaan po. Ano mo din? Sa ano po, sa track lane sir. Sa track lane po ako, tumatakbo po ako ng 35 kph po. Ay, napansin ko po sa bandang kanan po. Sa gata may motor po na ano. Dahil po, nakatingin talaga ako, nakaano ko sa mga ano natin, sa mga sasakyan. Napansin ko po, pagtingin ko po dun sa ano, may paparating po motor. Kaya ano po, nung pagtama niya po sa ayun! Nakapreno po agad ako, sir. Wala na po ako nisip, basta tinry ko po talaga para kung sakaling ano po, maililigtas ko po sila. Ayun po, kawa naman po ng Diyos. Pagbaba namin, ligtas naman po sila. Hindi naman po sila naman ang tao. Dahil po sa safety natin, sa pag-ibig ano. Pumasok sila sa barrier. Right? Oo. Hanggang ko yung trauma ng pag-iingat. Kailangan natin mag-ingat para sa inyo. Wala ba sir? Hindi na pa sir. Pag na ano po sir? At kinawin. Kasi, sagutin na yun. Pag na ano po sir? So sa alit mo napatay ko yun. Matik ka. Dadaling ko po yun habang buhay. Tapos, posibilidad po na makulong ako. Oo. Tapos po, paano na po yung pamilya ko, umasa sa akin. Available naman, kaya lang. Nire-record ka na. Umasa sa akin, yun ang anak ko yun po. Pag-drive dito sa service. Kaya po, sobrang pasasalamat po sa Diyos na ginagabayan niya po ako. At saka binibigay po nila, binibigay po ng Senate sa akin na lagi po na esensya na BBS po. 35 lang. Esensya na safety driving para lagi po ligtas. Kaya po yung lagi po nakatapat sa isip ko na lagi tayong ligtas. Laging alisto. Yung pagiging alisto po yung number 1 sa pagmamaneho ng truck. Dahil ang pagmamaneho po ng truck ay hindi madali. Sobrang hirap po. Na dun sa iyo ang hawak mo ang buhay mo at buhay ng ibang tao nasa kalsada po. Kaya yun po ang ano ko sa tingin ko na yun lang ang naging nangyari gas-gas lang po eh. Tapos mangayak-ngak po sila sa akin nung sinabi yun. Yung kinumusta ko po sila, halos mangayak-ngak po sila. Tinignan niyo po yung katawan niya kung buhay po ba siya. Kasabi niyo po ba ako? Tinignan niyo po yung ano kung buhay pa daw po siya. At saka po ano, yung pong babae, tinanong ko po, baliwala po sa ano niya, tinatanong po, sinabi po niya kung nasa na daw po sila, kung pangyayari po na yung aksidente. Bali hindi po nila alam yung kung ano yung aksidente na nangyari sa kanila. Hindi po nila alam na na-aksidente po sila. Yung babae hindi niya alam. Opo. Kasi po tinanong po sa lalaki kung nasa na daw po ba sila, ano daw po bang nangyari. Dahil sa pagmamaneho ko na po yung aking pamilya po,
papabuti habang panahon pagmumulong. Sir, kung magmumotor sila na nasa tamang kondisyon yung pangatawan nila, hindi sila lasing. At saka may disiplina po sila sa sarili nila, sir. May disiplina po sila. Tapos, dahil yung programa naman natin, ang tawag ng programa natin ay listo na driver. And, palagay mo, ano yung makatangian o mayroon isang listo na driver? Katangian na listo ng driver, sir. May magandang pangatawan, may sapat na tulog, at saka may sir, isinasaalang-alang yung pagiging driver niya na may pamilya siyang buulan, sir. May pamilyang umasa sa kanya, sir. Ayun po, no, isang